Lucia, Diyos ko po! Jaiko, anong ginawa mo? Hindi ako. Hindi ko kasalanan. Hindi to totoo. Jaiko, magbalik ka dito! Lucia, kumapit ka lang ha! Iuwi kita at gagamutin kita. Hindi kita hayaan na mapahamak. Huwag akong alalahanin mo, Tonying. Abulin mo siya. Baka kung mapano si Diego. Baka kung anong magawa niya. Kailangan... Lucia, hoy! Lucia! Hindi magandang biro yan. Sabi ko naman sa'yo, uuwi pa tayo, di ba? Mag-uusap pa tayo. Marami pa akong sasabihin sa'yo. Gumising ka, Lucia! Lucia! Naniniwala ba kayo sa second chances, life after death, multo, unfinished business, mga bagay na considered arcane, kababalaghan, mga bagay na hindi maipaliwanag? Ang ating letter sender na si Sean ay hindi noong una. Pero nang magbalik-bayan sa Pilipinas, natutunan niyang may mga bagay na totoong nangyari pero mahirap paniwalaan. Magandang araw. Ramdam na ba ng lahat ang init ng simoy ng hangin? Ang tinatawag na buga ng likuran ng aircon? Anong paborito ninyong pampalamig habang nakikinig sa mga kwentong kababalaghan ng ating mga letter sender? I-comment nyo naman at nang malamigan din kami. At habang nagpapalamig tayo, heto ang nilalaman ng sulat ni Sean. Dear Madam Venus and Aswang Diaries, ako po si Sean. Summer na naman sa Pinas. Sa tuwing sasapit ang panahon ng tag-araw, nagbabalik sa akin ang isang kakaibang karanasan na hanggang ngayon ay para pa ring isang panaginip sa tuwing babalikan ko. 33 na ako ngayon. Happily married sa asawa kong nagsusulat sa writing apps ng romance novels. Habang nasa veranda ako ng bahay namin at tumitipa sa laptop ko, ramdam kong gumugulong sa likuran ko ang pawis dahil sa init. Humigop ako ng malamig na iced tea at hinayaang bumaha ang mga alaala. Nagsimula ang lahat sa ganito. Aray! Ano ba, Sean? Bakit ka sumigaw? Bakit ka namumutla? Ang sama ng panaginip ko, Jo Marie. Nanaginip ka na hinahabol ng mga chika babes mo? O kaya ay ng sanggol? Alaka, kapag daw nakakapanaginip ka ng sanggol, may buntis. Baka may nabuntis sa mga playmates mo. Hindi yun. Pinawi daw ako ni na mama at papa sa Pilipinas. Tapos may humahagad na higante sa akin. Grabe. Ganun ba kalalang napapanaginipan mo para magyosi ka ng ganito kaaga? At ni wala pang mainit na kape na sumasahid sa sikmura mo? Ikinuwento ko kay Jo Marie ang napanaginipan ko. Yung Lola Luisa namin na taga Las Piñas, naging manunugis ng aswang. Tapos, may nilalabanan siyang mukhang demonyo na higante. Pero anumang panlalaban niya ay hindi maging epektibo dahil ang kapal ng balat ng aswang at may iba pang kampon na kasama yon. Higante. Yung parang sa anime na kumakain ng tao. Yung mga titan... Alam ko na yung tinutukoy mo. At ang sagot ay oo. Sabi na eh. At hindi. Ha? Ang gulo mo Ano ba talaga? Oo. Higante talaga. Pero hindi katulad ng iniisip mong labas ang laman at ugat sa katawan. Kundi yung tipong parang diablo na lumaki. Tapos... kumakain ng tao. Grabe yun Mapapaput na ka na lang talaga. Nagkatitigan kami ni Jo Marie. Wala kaming inaasahang bisita. Lalong wala sa mga kaulayaw ko ang nakakaalam ng lugar ko.
dadalawang tao lang. At kapag ang mga yon ay dumating para dumalaw, oh boy, that spells trouble with a capital T. Hindi pa kami nakakahigit ng panibagong hininga nang marinig namin ang beep ng keycard. Parang mga piloto ng war jets ang magulang ko. Dumating lang sila para sabihing ibabato ako sa Pilipinas. Lugami kami ni Jomari sa kusina habang nagkakape. Oh, kape mo, bago ka bitayin. Hehe, nakakatawa. Kasama ka sa bibitayin, kaya huling kape mo na din yan. Yun na nga tol eh. Bakit damay ako? Paano na si Angela, si Pamela, si Sandra at si Rina ko? Huwag kang mag-ilusyon. Kahit nga Aida Lorna o Fe ay wala ka. Oo, kasi pinakyaw mo na eh. Gabi-gabi na lang, kaulayaw mo sila. Hindi mo na ako tinarhan. Masisisi mo ba ako kung saksakan ako ng gwapo? May maladonis pang katawan. At may deep pockets din ako. Aray! Ano't nababato ka ng kutsarol? Saksakan ka ng yabang na loko ka. Pati yung anak ng partner ng papa mo sa negosyo, pinatus mo. Kulang na lang magbuga ng apoy kanina si Tito Harold. Ang mama mo naman, muntik nang magtawag ng kidlat. Anong tito? Anong mama mo? Kapatid na kita. Kailan ka ba masasanay? Ampun lang naman ako. Aray! Son, ano ba? Tama na. Bababali ang braso ko. Uy! Sabihin mo muna ang mama at papa. Ay, mama, papa. Okay At na. tawagin mo akong Kuya Sean. Ay, mukha mo sa kuya mo. Mas matanda pa ako ng ilang oras sa'yo. Best friend ko si Jomari. Nagkakilala kami nung 12 years old ako at inaalagaan pa ako ng Lola Lucia nung nasa Pilipinas pa ako. Ulila na siyang lubos at wala ng pamilya. Natuwa sa kanya sina mama at papa kaya inampo na siya. Nung mag-18 kami ay tuluyan na siyang inampon ng mga magulang ko. Matapos ng harumbahan naming dalawa sa kusina ay nagmamaktol kaming kumain ng umagahan habang pakiramdam namin ay nilalait kaming tinitignan nung plane tickets pa Maynila. Grabe. Exile talaga ang ginawa sa atin, ano? One-way ticket. We can always book a flight pabalik dito sa Vancouver. They can kick me like this. Baka nalimutan mo din na kapag nagtigas ka daw ng ulo, ay ipapakasal ka ng papa mo. Ni papa sa babaeng huling nilandi mo. What? Over my dead body, man. Kaya nga tinaguan ko babaeng yon. Because she can't brush her teeth properly. The fudge man. Bad breath. She's got episodes. Pero ang malala, may tinga-tinga siya sa ngipin nung mag-French kami. Isa yung bangungot. Kawawang babae sa'yo, Sean. I admit, nitpicky lang siguro ako talaga. Dahil hindi pa ako talagang nai-inlove. Kailan ka ba na-inlove na babaero ka, ha? Niroromanticize mo ang pagiging babaero mo at ginagamit na excuse ang quest mo for true love. Kapag nagsawa ka na sa paglalaro nyo, hindi ganun ang love. O siya, sige. Guru Jomari. Guide me. Kung hindi ganun ang love, ano ang love sa'yo? Hindi nagbabago. Hindi nauuga. Pag-iisa ng dalawang isipan na kayang lampasan ng anumang pagsubok sa kahit anong oras at anumang uri ng pagbabago. Umira na naman yung pagiging Shakespeare mo. Nalimutan mong minsan din niyang sinabi na ang pagmamahal ay kahalintulad ng tawag ng laman. It's good while it lasts. Ipapanalangin ko na sana makita mo na nga ang TL mo. Para matigil na ang pila ng babaeng lumuluha dahil sa'yo. Kagaya ng utos ni na mama at papa, lumipad kami sa Pilipinas. Mula sa airport ay nagtaksi kami pa Las Piñas kung saan nakatira si Lola Lucia. At least yon ang alam namin na current address niya. Pero pagdating namin doon, caretaker lang ang inabutan namin. Pinatuloy naman kami dahil nakilala kami nung caretaker. Paanong hindi? Sinigurado ni Lola Lucia na nagkalat ang pictures namin ni Jomari from all ages sa bahay niya. Pero kinabukasan, nalaman naming nagbakasyon si Lola sa bahay bakasyonan niya sa probinsya sa parteng South. Tinawagan namin sina Mama at Papa
Sinabi namin ang sitwasyon. Guess what? Pinasunod nila kami sa kung saan mang lupalop nandoon si Lola Lucia. Na hindi namin inasahan ay nasa dulo ng walang hanggan. Son, nakakailang stick ka na ng Yossi, ano ka ba? Sigurado ba tayong tamang address na binigay sa atin? Lot number at block lang ang binigay sa atin sa isang sityo na hindi ko mapaniwala ang nag-i-exist pala. Tama yun. Sigurado ako. Mukhang hindi naman nagbibiro si Kuya Nando. Isa pa may mga sulat tayong nakita na galing sa address na to. Ang tanong na lang ay, Hoy! Jomari! Ano at nakasiksik ka sa akin? Oh, Tol, naniniwala ka ba sa prophetic dreams? Alam mong hindi ako naniniwala sa mga RK na bagay o yung parte ng kababalagan. Nasa gitna na nga tayo ng kawalan. Maalikabok at hindi simintadong daan. Itinanong mo pa yan? Di ba sa panaginip mo? Pinauwi ka sa Pilipinas. Tapos, hinabol ka ng malademonyong higante na kumakain ng tao. Pagkarinig ko ng mga sinabi ni Jomari, nanigas ako. For a moment, medyo nakaramdam ako ng takot. Paano kung nagkatotoo nga ang mga napanaginipan ko? Bigla ay parang lahat na lang ng bagay sa paligid namin ay may pahimakas. Bahagya akong napaigtad nung humangin. Iniligid ko ang aking paningin. Wala naman akong nakitang kakaiba. Pero parang may kung ano sa paligid. Doon biglang nahawi ang nagtataasang talahib sa tabihan ng daan. Napasigaw si Jomari. Ah! Waka din! Bakit ba sumisigaw? Paano hindi ako sisigaw? Bigla ka na lang lumabas mula dyan sa talahiban. Anong gusto mo? May pa-announcement. At least mag-sorry ka. Yun ang tama. Sino ka bang Poncio Pilato ka na nagmamando ng tama at di tamang gawin? Miss, excuse me. Anong pangalan mo? Madalas akong ma-attract sa mga babae. Pero iba ang dating sa akin nung kauri ni Eva na lumabas mula sa talahiban. Tipong para akong tinamaan ng kidlat. Parang buhay na buhay ang mga ugat sa katawan ko. At ang tanging gusto ko ay malaman ang lahat tungkol sa kanya. Una na ang pangalan niya. Pero hindi niya yun agad ibinigay. Sa halip, ay pinagsungitan niya kami. Ano namang paki mo kung sino ako? Ay wala. Sarilinin mo ang mabaho mong pangalan. Anthea, nasan ka na? Anthea? Ah, antipati ka palang pangalan mo. Anthea kasi, bingi. Anthea. Ang ganda ng pangalan niya. Parang siya. Parang gatas sa puti ang kutis niya. May mahabang buhok na nakapusod. Yung tenga niya parang maliliit na kabibe. May nakaipit pang felt tip pen. Ang cute ng ilong niyang maliit pero matangos. Hindi nakabawas sa ganda niya ang pares ng salamin na suot niya. Naka-loose siyang kamiseta na tinernohan ng loose din na jeans. Pero bakat ang ganda ng hubog ng balingkinitan niyang katawan. Hindi din nagkakalayo ang height namin dahil hanggang kilay ko ang tuktok ng ulo niya. Siguro ang tagal ko nang nakatingin sa kanya dahil namalayan ko na lang na malapit na siya sa akin at sinalubong ako ng amoy popcorn niyang hininga. Popcorn. Anong popcorn? Amoy popcorn ang hininga mo. Bastos ka, no? Matapos mong sipatin ang kabuuan ko, hininga ko naman ang sinipat mo? Kapapa sila ng ate ko ng bar, gusto mong masampulan ng kaso? Aw! Aray! Sino ba naman patok? Ako, bakit? Ate Valerie! Ate Valerie, ano't gabi na'y nasa labas ka pa? At anong ginagawa mo dito? Sabi mo sa may landing ka lang, napaos na ako katatawag sa'yo, yun pala nasa malayo ka. Nagganap lang ako ng inspirasyon para sa manuscript ko. Oh, well, mukhang nakakita ka na nga ng inspirasyon. Hindi ko trip ang mga panunodyo. O yung kapag iniuulot ako, Madam Venus, para kasing sapilitan. Pero sa pagkakataong yun, tuwang-tuwa ako sa sinabi ng ate ni Anthea. At talagang umasa ako na sana
makita ako ni Antea bilang isang lalaki na kayang magpatunog ng radar niya. Pero syempre, tinamaan man ako kay Antea, hindi maganda kung puro katimangan na lang ang ipapakita ko. Kota na ako sa pagiging engot. Oras na para ayusin ko ang asta ko. Excuse me, attorney? Yes? Kilala mo ako? Hindi. Pero nabanggit ni Miss Anthea na pumasa ka sa bar at ate ka niya. Miss, itong si Anthea? Huwag mo nang tawaging Miss yan. Anthea na lang. At oo, isa akong abogada. Abogada. Nakapapasa pa lang sa bar. Mga bakasyonista kami dito. Kayo din ba? Parang gano'n na din. Ang totoo niyan, mga balikbayan kami. May hinahanap kaming bahay. Oh, ganun ba? Baka matulungan ko kayo. 2 weeks na kami dito at iilan lang ang kabahayan sa parteng ito ng sitio. Ipinakita namin kay Valerie ang address na ibinigay sa amin ng caretaker ng bahay ni Lola Lucia sa Las Piñas. Bahagyang napakunot ang noo niya nang sabihin niya sa amin na alam niya ang bahay na yon. Pero parang hindi niya nakikitang may tao na nakatira doon. Gayunpaman, nagpresenta siya na samahan kami. Sumama din sa amin si Anthea. Habang naglalakad kami doon, ay nalaman kong taga-Pasig pala sila sa parting may bunga. Nagbakasyon sila sa sityong yon dahil may bahay bakasyunan ang pamilya nila sa lugar na yon. Gusto kasi ni Valerie na maka-unwind mula sa pressure sa pagre-review para sa bar exams. Sumama sa kanya si Anthea na nakababata niyang kapatid na isang aspiring romance author. Dahil naghahanap yon ng inspirasyon na mapaghuhugutan ng kilig. Ilang minuto kaming naglakad at narating namin ang isang sinaunang up and down na bahay. Sigurado ka ba na dito yung bahay, attorney? Valerie na lang ay tawag mo sa akin. Jo Marie. Ayun. Nalaman ko din ang pangalan mo. At sa tanong mo, oo, Jo Marie. Ito na yung bahay na nasa address. Salamat sa pagturo sa amin nitong bahay, Valerie. Sean, parang wala si Lola Lucia. Oh, Lucia? Saan ko nga ba narinig ang pangalang yon? Kaano-ano niyo ba siya? kilala mo siya? Lola namin siya. Hindi, pero parang narinig ko ng pangalang yun eh. Tatanong ko si Katon Ying mamaya pag uwi namin. Siya ang caretaker ng bahay bakasyonan namin at lokal siya dito. Pwede niyong sabihin na inugatan na siya dito. Wala si Kato Nying. Nagpaalam siya sa atin, di ba? Next week pa ang balik niya. Oo nga pala. Hayaan niyo kapag nakabalik si Katon Ying, tatanungin ko siya. Baka may alam siya sa whereabouts ng Lola Lucia niya. Salamat, Valerie. Pero baka naman lumabas lang yun o may pinuntahan. Babalik din siguro siya. Saan kayo tutuloy niyan? Kung gusto niyo, pwede muna kayo sa amin. Salamat sa pag-aalok ha. Pero ayos lang kami. May pinadala namang susi ang caretaker. Itinuro na lang ni Valerie sa amin kung saan ang bahay bakasyonan nila at sinabing nasa kabilang kanto lang sila bandang dulo. Gusto sana namin silang ihatid pero pabiru niyang sinabi na hindi na kami matatapos sa hatiran kung ganon ang gagawin namin. Kaya hinatid na lamang namin sila ng tingin habang palayo sila ni Anthea at tuluyan ng maglaho nung lumiko sila sa kanto. Sundan na lang kaya natin sila at makitulog na lang tayo. Parang ibang pakiramdam ko sa bahay na to eh. Pinaninindigan ako ng balahibo. Parang hindi ka naman nanonood ng slasher flicks. Magkikitulog lang tapos pagising, hayun na. Kaput na. Slasher flicks ka pa niyang nalalaman. Trip po naman yung antipathic ang bangus na amoy popcorn ng hininga, di ba? Hindi ko itatanggi na gusto ko siya. At halata kung gusto mo si Valerie. Kaya nga gusto ko makitulog para makalapit. Pero hindi ibig sabihin nun ay magpapadalos-dalos ako na basta na lang itatapon ang pag-iingat ko. Kakikilala lang natin sa kanila. Kakikilala lang daw. Pero yung mga nilandi mo sa club na nagkabungguan lang kayo ng tingin, ariba ibaho na agad kayo sa hotel room. Iba yun. At iba to. Iba to kita dyan. Tama na nga. Tara, buksan na natin tong pinto.
Maligayang pagdating, Sean, Jo Marie. Bago pa namin nabuksan ang pinto, ay bumukas na yon at bumulaga sa amin si Lola Lucia. Dala pa din niya ang ngiti na sing welcoming ng tahanan. Yung tipong ine-energize ka after mong manggaling sa nakakapagod at nakakatoxic na araw. Pinapasok niya kami at pinaupo sa sofa sa salas. Pero parang may nagbago sa kanya. At may ilang bagay na ipinagtaka namin ni Jo Marie. Ganito ang nangyari, Madam Venus. Oh, Mano pa, mano po, Lola. Lola. Ay nako, wag na nga kayo magmano, nakakatanda yan. Beso na lang. Amoy pawis ako. Lola, paano niyong nalaman na pupunta kami dito sa banyo na nasa dulo ng walang hanggan? Parang alam na alam niyo na darating kami Gawa ng cellphone. Ano pa nga ba? Hindi niyo man lang kami nilabas. Nakilala niyo sana yung mga bakasyonista na taga-Pasig. Yung mag-ating sina Valerie at Anthea? Magagandang bata sila, ano? Kilala niyo pala sila. Sean, magbait ka na, ha? Habang kasama ko kayo ni Jo Marie dito sa bahay, matutunan mo na sana ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal at nang hindi ka parang langaw na dapo ng dapo kung saan-saan. Si Lola naman eh. Jo Marie, konting galaw. Huwag kang maging siwan tamad na naghihintay mahulog ang bayabas papunta sa bibig mo. Sa larangan ng pag-ibig, kailangang tinatrabaho din yon, hindi ka? Panoorin niyo lang ko, Lola. Bago kami umuwi ng Vancouver, may asawa na ako. Babahain kita ng apo sa tuhod. Ngumiti lang si Lola Lucia sa sinabi ni Jo Marie. Yung ngiti na parang Mona Lisa, misteryoso, parang may lihim na sinasabi na hindi mo magets. Ilang minuto kaming nagkumustahan. Pagkatapos ay sinabihan niya kaming magpahinga na. Sinamahan niya kami sa kwarto na may sariling banyo. Tapos may mga nakasabit sa bintana na bawang, sili at iba pang halamang gamot. Puro budbud din ang asin ang pasimano noon. May palaspas din na nakadikit sa pintuan ng kwarto. Hanggang kailan ba kayo dito sa Pilipinas? Pinapalayas niyo ba kami, Lola? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ako kasi ay hanggang 100 araw lang dito. Pagkatapos po nun, uuwi na kayo sa Las Piñas? E di sasama kami pabalik. Nasa na nga palang mga gamit ninyo. Bakit mga backpack lang ang dala ninyo? Dadali na lang dito ng courier service ang gamit namin bukas. Hindi kasi namin alam ang lugar niyo, Lola. Mahirap namang magbitbit ng maraming gamit habang naghahanap. O siya, kayo'y magpahinga na. Huwag ninyong papawiin yung asin sa pasimano. Huwag nyo ding tatanggalin yung mga nakasabit sa bintana. Protection yan. Protection saan, Lola? Proteksyon sa aswang. Natahimik na kami ni Jo Marie noon. Nagkatinginan na lang kami. Si Lola Lucia naman ay isinara na ang pinto at iniwan na kami. Ilang sandali pa ay nakahiga na kami ni Jo Marie. Nakikiramdam. May bagay na bumabagabag sa isipan ko. Pero ayokong i-welcome. Pilit ko yung tinutulak sa isang tabi. Pero mukhang pareho yata kami ng iniisip ni Jo Marie. Tol, gising ka pa? Hindi, tulog na. Nasa lalalandang ako. Kasama ng magagandang babae. Hindi ka nakakatawa. Ha? Kita mo nang bilig-baliktad ako sa higaan. Magtatanong ka pa kung gising pa ako. Ano ba yun? Umuwi na tayo sa Vancouver bukas. Natatakot ako dito. Ayan ka na naman eh. Hindi, Tol. Parang nagkakatotoo yung panaginip mo eh. Yung may aswang. Tumigil ka na nga. Nakakaalibadbad na yung pagbanggit mo parati sa napanaginipan ko. Panaginip lang yun. Anong balak ninyong gawing dalawa? Lola, may nagwawala sa labas. At dahil may nagwawala sa labas, isilipin ninyo? Ganyan ba kayo sa ibang bansa, Sean? Kapag may narinig kayong kakaiba, ay sisilipin ninyo, di kaya ibubuksan ninyo ang pintuan? Anong nangyayari? Mga paniki ba yun? Mga wakwak at tiktik ang mga yon, Jo Marie. Mukhang nandito na naman siya. Sino, Lola? Ang kinain ng dilim. Ang nawala ng pananampalataya. Diablo? Kung ganun, Lola, tumawag tayo ng pare. Hindi ba't ang alagad ng Diyos ang mortal na kaaway namang ganun?
Manong ikaw nga'y kumalmad dyan, Jo Marie. Nagkakandautal ka na. Baka makagat mo ang dila mo. At sa sinabi mong pare, anong gagawin ng pobreng yun sa ganitong sitwasyon? Gagawin mo ba siyang hapunan ng aswang? Sinasabi ba ninyong walang magagawa ang pari laban sa aswang? Ang pare ay sa mga puwersa ni Satanas. Ang manunugis ay para sa aswang. Ang mga albularyo at manggagamot ay para sa mga maligno at engkanto. Katulad din ng doktor, may kanya-kanya kaming papel na ginagampanan. Eh di wala kang silbi ang pare. Aray! Aray naman lola eh. Bakit yun naman ako binatukan ng tungkod ninyo? Lahat ay may silbi. Dahil lahat ng binanggit ko ay nagsisilbi sa Diyos. Pero kung ang pare ay walang kaalaman sa panunugis ng aswang, mapapaslang lang siya, kagaya sa gamot. Hindi sapat ang basta gamot sa sakit, dapat ay tukoy. Eh saan tayo hahagip ng manunugis, lola? Sabi nga sa radyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Heto ang isang manunugis sa harapan ninyo at hindi siya basta manunugis. Pinanday na siya ng panahon. Dito lang kayo at huwag kayong lalabas kung ayaw nyo. Ano sa tingin mo nangyari, Sean? Napalabang kay si Lola Lucia? Siguro. Pero alam ba natin na manunugis ng aswang si lola? Ang tanging tanda ko sa kanya, masarap siyang magluto ng empanada, biko at sinokmani. Masarap din siyang gumawa ng bitso. Yun ang palagi niyang binibigay sa akin kapag napapadaan ako sa bahay niya, nung palaboy pa ako. Ayun ka na naman, Jo Marie. Hindi ka na palaboy ngayon. Parte ka na ng pamilya namin. Malulungkot si na mama at papa kapag ganyan ka. Masaya na ako ngayon, Sean. Binigyan niyo ako ng panibagong buhay. Binisan. Ginawa niyo akong tao. Gutom ka na, no? Nagdadrama ka na. Valid lahat ng nararamdaman mo, tol. Pero sana, tandaan mo din na hindi kami ang nagbigay ng buhay mo. Kinasangkapan lang kami ni Lord para bigyan ka ng blessing. May matino ka din naman palang sasabihin, ano? Maliban sa mga pambobola mo sa babae. Sira ulong to ah. Lapit ka dito at tutok-tokan kita. Good morning, Valerie. Good morning sa inyo, Jo Marie, Sean. Parang problemado ka. Hinahanap ko si Anthea. Napansin niyo ba siya? Hindi, kalalabas lang din namin. Kumusta naman ang unang gabi niyo dun sa lumang bahay? Ayos lang ba kayo? Ayos naman. Nandun pala si Lola Lucia. Sinalubong pa nga kami. Salamat sa pag-alala. May nakatira pala talaga doon. Akala talaga namin wala eh. Hayaan mo. Ipakikilala ka namin sa lola namin next time. Sige, siya nga pala. Sinambutan yung dalawa. Naghahanap ng signal. Hindi namin matawagan ang courier service na magdadala ng gamit namin. Nako, dun sa may bukana kayo makakakuha ng signal. Wala talaga dito. Ay, ano kaya kung ganito ang gawin natin? Samahan mo si Jo Marie, baka sakaling makita niyo din si Anthea. Ako naman ang maghahanap sa kanya dito. Baka sumisiksik lang sa kung saan at kumukuha ng inspirasyon. Gusto ko yung suggestion mo, Sean. Ano sa tingin mo, Jo Marie? Okay ka lang ba na ang 35 years old na ate na itong kasama mo? Makalapag ka ng 35 na edad mo para namang ang layo sa 28 na edad ko. At isa pa, isang karangalan na may makasama akong magandang babae na katulad mo. Papasa ka pa kang 25 eh. Bolero ka, ha? Kapag yan kinagat ko, sige ka. Para akong pitbull na di bibitaw. Open game anytime ang bully bone na to para sa'yo. Pabiro kong itinabo yung dalawang naglalandian sa harap ko. Pero ang totoo, inggit na inggit ako. Buti pa si Jo Marie, ang bilis na tanggap ni Valerie. Samantalang ako, daig ko pa ang trainer na maghahanap ng Pokemon sa kaparangan. Nasaan na nga ba ang aspiring writer na Anthea na yon? Naglakad-lakad ako. Tinatanaw ko ang mga talahib dahil baka nandun na naman siya at kumukuha ng inspirasyon niya. Pero hindi sa talahiban ko siya nakita ng araw na yon. Nasa isang treehouse naman siya. Oh, anong ginagawa mo dyan? Nagsusulat. Ikaw, ano ginagawa mo? Kanina ka ba pag-alagala at parang may hinahanap ka sa talahiban? Hinanap kita. Hinahanap ka ni Valeria. Nakasalubong namin siya kanina habang naghahanap kami ng signal. Congratulations! Nakita mo na ako. Teka, mali yun. Nakita pala kita. Hindi mo malalaman na nandito ako kung di kita sinusutan. Tama ka naman. Salamat sa pagpapakita sa akin. Ginawa mo naman akong multo. Pwedeng umakyat? Gilang! Nangligaw na din sana. Ano yun? Sabi ko, aakyat na ako. Pag-akyat ko sa treehouse,
sinalubong ako ng magandang tanawin. Sapat para ma-inspire ang isang artist o manunulat para makagawa ng obra. Pag-upo ko sa tabi niya, sinalubong ako ng amoy pawis. Oo, Madam Venus, yung medyo maasim na amoy tao. Yung sa ibang babae turn off na agad ako, pero sa kanya, wala lang. Kahit ano yatang maging amoy niya, welcomein ko. Pero hindi lang pawis ang naaamoy ko. May undertone ng pabangong ang sarap sa ilong. Yung galing sa brand na Kapangalan ng Reyna. At may temang tungkol sa gayuma at kulay purple yung likido ng pabango. Huwag ka masyadong dumikit sa akin. Amoy pinaksiw ako. Pinawisan ako habang umaakyat dito. Medyo nga. Pero amoy pa din yung kulay purple mong pabango na may scent ng fresh peach and cherry blossom. Ganyan mo ba nakukuha ang mga babae mo? Sa saktong pagpapangalan ng mga pabango nila? Bakit? Ganito din ba yung pabango ng mga gamit nila? Hindi. Mas matapang. Mas sopistikada. Tipong handa laging makipagdigmaan sa kama. Pasensya na sa pagiging unsophisticated ko ha. Wala naman akong sinabing ganun. Sa totoo lang, mas gusto ko ng ganitong scent. Payapang dating. Hindi naman sa nagiging conceited ako ha, pero dinidigahan mo ba ako? Oo. At seryoso ako. In fact, ngayon lang ako naging seryoso ng ganito. Hindi laro ang gusto ko. Seryosong relasyon. Ayoko sa'yo. Hindi ko first time na masabihan ng ganon, Madam Venus. Pero hindi bantilaw ang pagkakasabi ni Antea sa akin noon. Seryoso. Matiim. May kasamang titig sa mata na hindi umiiwas. Kumabog ang dibdib ko. Naramdaman ko ang sarili ko na nagiging desperado at hindi nakatulong ang sunod niyang mga sinabi. Bakit naman? I can change for you. Aminado ako na maloka ako sa babae. Siguradong nasa-sense mo yon. Pero naghanap din ako ng totoo. Yung kaya akong paiyakin. Yung masasabi kong iharap ko sa altar at... Stop! Ayoko marinig yung mga life plans mo. Sorry, hindi ako interesado. Ganon ka din naman sa mga babae mo siguro, no? You know, if you start listening, high chance aakalain nilang interesado ka sa kanila. That spells trouble. Ayoko nun. Tibo ka ba? Hindi! 100% akong babae. Aminado ako, pogi ka. Pinaka-pogi sa mga nakita kong lalaki. Mas pogi ka pa kung tutuusin sa mga hunk ng K-drama na pinagkakaguluhan ng iba. Yun naman pala eh. Amoy mayaman ka din. Mukhang matalino ka. At least sa paraan ng pananalita mo, ganun ka. Pero hindi ka gustong bigyan ka ng passing marks. Bakit? Dahil ikaw ang textbook reference ko ng lalaking pagkakamatay ng kahit na sinong babae. Anong problema kung ganon? Dream guy nga, di ba? Bihira na may lalaking ganon sa totoong buhay. Yun na nga. Dahil ang isang pangarap ay hindi nagkakatotoo sa totoong buhay. Yung pagkakasabi niya nun, pinal. Walang puwang ang argumento. Kung sa ibang babae yon, thank you next na ako. Pero syempre, inlababo ako. Kaya humanap ako ng butas sa sinabi niya. Bagay na sa pakiramdam ko ay galawang pasok sa kasabihang I dug my own grave. Sabi ng ate mo, aspiring romance writer ka daw. Or author yata yon? Pareho. Bala ko maging writer muna tapos sana maging author. Paano ka magiging romance author niyan kung masyado kang sarado? Saan ka hugot ng kilig? Sa bagay, tama ka doon. Aminado akong wala akong first-hand experience sa romance. Pero alam ko kung anong novels ang may legit kilig factor. At yun ang silbing basihan ko. Kung okay lang sa'yo, pwede ko bang mabasa ang samples mo? Hindi nyo na itatanong, pero dati akong editor ng tertiary publication namin sa university. Kaya hindi lang pabalat bunga ang kagustuhan kong basahin ang gawa niya. In fairness, magaling siya, talented, pero may kulang. Mapakikilig niya ang young teens, high schoolers,
at mga inexperienced adults. Pero hindi ang katulad ko. Hindi mo pa nararanasan ang tunay na kilig, ano? Guilty as charged. Talented ka. Sinasabi ko ito hindi para makapogi point sa'yo. Pero bilang isang tao na dating naging editor, pero hindi mo maabot ang mga taong experienced na sa love. Kung ganon, okay lang ba kung kunin kita as... Source material? I can make you fall in love with me. Hindi. Sinabi ko na sa'yo yung ayokong ma-in-love sa'yo, di ba? Pero gusto kitang kuning advisor. Sa puntong yun, dapat tumanggi na ako. Pero dahil in love ako, kinagat ko na lang. Sabi ko, chance yun para makalapit ako sa kanya. Maipakita ko sa kanya kung sino ako at mabigyan ko din ng pagkakataon ng sarili ko na makilala siya ng husto. Baka kasi amazed lang ako sa kanya kaya nililabelan ko agad as love. Nakipagkamay ako sa kanya at na-seal ang deal namin. Lalo lang akong tinamaan dahil ibang klase ang ngiti niya. Magical moment, pero biglang... Ha? Saan galing yun? Hindi ko alam. Gutom ka na ba? Alas 9 lang ng umaga. Isang bandihadong kanin ang kinain ko. Paano ako magugutom? Sean, ang lapit ng ungol. Malapit din naman sa atin ang hagdan. Pababa nitong treehouse. On 3, talon tayo. Subukan nyo para mabalian kayo. Isang lalaki na may abuhing mga mata ang biglang tumalon mula sa mga sanga ng puno kung saan nakatayo ang treehouse. Agad akong tumayo sa harap ni Antea at iniharang ang sarili ko sa pagitan nila. Ang lalaki naman ay naghikab pa bago kami sinabihan na bumaba ng ayos sa treehouse. Sinundan niya kami at kinausap. Ang sakit ng katawan ko. Mawalang galang na, pero sino ba kayo? Yan din ang itatanong ko sa inyo. Mga dayo kayo, ano? Sino ba kayo? At sa lumang treehouse nyo pa napiling maglandian? Landian? Hindi kami naglalandian ng lalaki niyan. At para sa kaalaman nyo, hindi kami dayo sa sityong to. May bahay bakasyonan kami dun sa dulo ng kanto na may kaimito na nakatanim. Eh di dayo nga kayo dito, ha? Si Aling Tente ang dating may-ari ng bahay na yon. Mayaman siguro kayo, ano? Makinis ang balat mo. O wag mong masamain nyo na, binabati ko lang ang kutis mo. O ikaw binata, saan ka nakatira? Sino ba kayo? Hindi nyo pa din sinasagot ang tanong namin. Panay na ang tanong ninyo. Malay ba namin kung NPA kayo na matagal lang nagmamanman dito? Hindi ka madaling balanse. Magandang katangian yan. O sige, pagbibigyan kita. Ako si Diego. Dito ako pinanganak. At mga magulang ko ang nagtayo ng treehouse na ginawa niyong tagpuan. Ikaw ba? Ako si Sean. Doon kami sa dulo ng pinakadulong kanto. Kasama namin ang Lola Lucia namin. Sino ngaling? Sino ka bang hayop ka? Bigla na lang naglabas ng itak ang lalaki at itinutok sa liig ko. Muntik nang lumabas ang kaluluwa ko dahil sa takot. Ang sigaw na dapat lalabas sa lalamunan ko ay pilit kong nilunok nang maramdaman kong napakapit sa braso ko si Antea. Mang Diego hindi magandang biro yung panunutok ng armas sa tao. At lalong hindi maganda ang birong narinig ko mula sa'yo. Kasama niyo si Nanay Lucia. Sa lahat ng pwede mong gawing kasinungalingan ay yun pa. Alam mo bang... Hoy! Ibaba mo yung sandata mo! Ano nangyayari dito, ha? Sino ka? Bakit ka nanulutok ng itak, ha? Pwede kang mahabla for grave threat at illegal possession of deadly weapons. Sa sityong to, hindi uubra yung batas na sinasabi mo! Pe! Umalis na ang lalaking nagngangalang Diego pagkatapos ng saglitang palitan nila ni Valerie. Dahil sa nangyari, ay nagkayayaan na kaming magsiuwi. Sa pagkakataong yon, ay kami na ang naghatid sa magkapatid sa bahay bakasyunan na tinutuluyan nila.
Nangako kami na magkikita kinabukasan para ipakilala sila kay Lola Lucia. Papatanghali na nung makabalik kami. Tulog pa din si Lola. Kaya dumiskarte na lang kami sa tanghalian. Nagprito kami ng itlog at nagbukas ng delata. Pagkatapos ay nagpalipas kami ng oras sa likod bahay. Dahil tahimik at masarap ang simoy ng hangin, ay nakatulog kami. Nagising kami sa amoy ng insenso. Nakatulog pala kami. Hoy, Jo Marie, gising ka na. Anong oras ba darating yung courier service? Ha? Oo nga pala ano. Anong oras na ba? Mga alas 4:30 daw eh. Ang ihimbing ninyo. Kumusta naman ang leeg at batok ninyo? Hindi ba nangalay? Di naman po. Ano yung ginagawa ninyo, Lola? Bakit kayo nagpapausok? Proteksyon ito para hindi tayo mapasok ng mga aswang, Sean. Kung umalis na kayo tayo dito, Lola, mukhang delikado eh. Bakit kasi ginusto niyong manatili dito? Tinatapos ko lang ang huling misyon ko, Jo Marie. Ang deep naman yan, la. Kailan pa kayo naging ganyan, Lola? Yung maalam tungkol sa aswang-aswang na yan. Dalaga pa ako, Sean, ay manunugis na ako ng aswang. Minanak ko sa mga magulang ko. Pero nakalaka namin kayo na isang normal na babae sa isang bayan na maganda sa syudad. May mga bagay na hindi madaling ipaliwanag, Sean. Tama kayo, Lola. Katulad ng lalaking basta na lang nanutok ng itak dyan kay Sean. Muntik nang matagpasan ng ulo niyang kanina eh. Gawa nung lalaking Diego ang pangalan. Nagtataka nga ako sa isang yun, Lola. Binanggit ko lang na dito tayo nakatira. At kasama natin si Lola Lucia. Biglang naging hurumintado. Buti na lang hindi yun itinulak ng demonyo ang Diego na yun. Diego ba ka mo? Bigla na lang nanginig ang kamay ni Lola Lucia at nabitawan ang hawak niyang pausukan ng insenso. Naupo siya sa silya na parang nakarinig ng masamang balita na nagpalambot ng tuhod niya. Napatingin siya sa malayo na nangingilid ang luha habang binabanggit ang pangalan ng Diego. Nang tanungin namin siya kung sino yun, ay para namang nananadya na may bumusina sa harap ng bahay. Kasunod ang sunod-sunod na katok sa pintuan. Halatang umiiwas, biglang tumayo si Lola Lucia at sinabing siya na ang haharap sa bagong dating. Pero ilang sandali lang siyang nawala. Pagkatapos ay binalikan niya kami para sabihing ang courier service ay nandun at dala ang mga gamit namin. Salamat po, Kuya. Kami nang bahala sa pagpapapasok ng mga gamit namin. Ito po ang pamerienda, oh. Grabe ang ngiti ng mga tao. Galante ka daw talaga, Sean. Gusto ko lang maramdaman nila na appreciate natin yung trabaho nila. Walang trabahong madali, Jo Marie. Yung konting gratis at respeto, walang bayad yun. Pero malaking bagay para sa mga katulad nila. Tama ka doon. Pero napansin mo ba yung isa? Parang takot na takot ah. Itinuturo yung pinto. Bumakas daw ng mag-isa. Ang loko eh. Hindi nakita si Lola Lucia. Pabayaan mo na. Baka dahil makaluma na yung bahay. Ikaw nga eh. May takot ka din nung unang gabi natin, hindi ba? Magandang hapon sa inyo, mga amang. Magandang hapon din naman po. Sino sila? Ako si Silas. Taga dito din ako. Doon sa kanto na may nakatanim na puno ng ipil-ipil. Ako si Jo Marie. At ito ang kaibigan. Ako si Sean. Magkapatid kami. May kailangan ba kayo magsilas? Napadaan lang ako. Balibalita na may mga nakatira na daw sa bahay na ito. Totoo pala. Bulag ang lalaki at may malaking pilat sa muka na parang inuka gamit ang matalas na bagay. Lumigid sa buong bahay ang paningin niya. Parang may hinahanap o inaalala. Sa pagkabigla namin, bigla siyang lumuha. Pero agad niya yung pinahid gamit ang manggas na suot niyang kamiseta. Pagkatapos ay umalis na. Sinubukan namin siyang kausapin pero isang gamol na saka na lang ang natanggap naming sagot.
Kinagabihan, naghanda kami ng maayos na hapunan. Pero hindi kami sinabayan ni Lola Lucia sa hapag. Nagsabi lang siya na ilagay na lang namin sa refrigerator ang mga niluto namin at siya na lang ang mag-iinit kapag kakain na siya. Hindi tuloy namin maiwasan ni Jo Marie na magtaka at pinag-usapan namin yun habang naghuhugas kami ng aming pinagkainan. Ano ko yung uri ng pagdadasal yung kailangang libanan mo ang hapunan? May edad na si Lola. Dapat nasa tamang oras na ang kain niya. Umiiral na naman yung pagiging matandang binata mo. Kung ano-anong inaalala mo. Palibhasa, wala kang inaalagaan eh. Jowain mo na yung Antea. Binasted ako eh. Si Sean Anthony Aquino? Binasted? Totoo ba? May babaeng kayang tanggihan ka? Hoy, Jo Marie Jonah Aquino. Huwag kang nananawag ng buong pangalan. At oo, busted. Ang tanging tingin niya sa akin ay isang inspirasyon para sa sinusulat niya. Ha? Nagilty naman tuloy ako. Naka-first base na ako kay Valerie. Pag-good boy ka pa ha? Kahapon lang natin nakilala tapos may first base ka na? Mabilis ka din oh. Oh, aray. Tama naman sa arm lock mo. Natigil kami sa paghaharumbahan nang may marinig kaming sigaw ng batang babae. Nung una, akala namin nakariringgan lang kami. Pero naulit ang sigaw hanggang sa naging tili at naging paghingi ng tulong. Sinubukan naming katukin si Lola Lucia sa kwarto niya pero walang sumasagot. At nang buksan namin ang pinto ng kwarto, wala siya doon. Naulit ang sigaw ng batang babae. Doon na kami kumilos ni Jo Marie. Bahala na kaming magpaliwanag kay Lola Lucia kung bakit sinuway namin ang bilin niya na wag lalabas kapag gabi na. Dala ang flashlight ay lumabas kami sa kadiliman ng gabi. Nasaan na yung bata? Teka, bakit natahimik? Baka nakain na. Yun, doon sa may talayban. Tara na, Jo Marie. May dala ka bang sandata? Itong garapon ng asin at itong garapon na may langis sa puno ng buto ng sili yata to eh. Basta mukhang garapon na puno ng chili oil. Madami cheche. Eto pa ang pancakes. May maple syrup tayo, chocolate at strawberry syrup. May sausage and bacon din. Eat ka lang ha. Anong gusto mong drink? Hot chocolate? Milk? Tao po? Aba, matindi na yata talaga ang tama ko. Parang naririnig ko ang boses ni Antena tumatao po ng ganito kaaga sa labas ng bahay natin. Sean! Jo Marie! Oh, tinatawag pa ang pangalan natin. Timang. Tumatawag nga siya oh. Ha? Uy! Cheche, saan ka pupunta? Pagkarinig ni Cheche sa boses ni Antea, ay nanakbo na agad ang bata papunta sa harap ng bahay. Sinundan namin siya at nandun nga si Antea. Fresh na fresh sa suot niyang cargo shorts at puting t-shirt. Simpleng-simple lang siya na tanging face powder at lip gloss ang nasa mukha niya. Cheche, anong ginagawa mo rito? Antea, halika kain tayo ng pancakes tsaka Sausage. sausage and bacon. Nagluto si na Kuya Sean at Jo Marie. Kilala niya kayo? Mahabang istorya eh. Baka gusto mong kumain na muna. Nagluto kami ni Jo Marie. Pinagbigyan kami ni Antea. Habang nag-uumagahan kami, ay nalaman namin na ang Aunt Hea pala ni Cheche ay si Antea na hindi niya madiretso ang pangalan. At nalaman namin na palaboy na pala ang bata. May speech defect din siya, kaya medyo hindi malinaw ang pagsasalita. Nang makakain kami, ay nagpresenta si Jo Marie na libangin muna si Cheche sa salas. Si Antea naman ay tumulong sa akin sa kusina. Tagatuyo siya ng mga hinuhugasan ko. Bakit ganyan kang makatitig sa akin? Baka mamaya gusto mo na akong saksakin. Wala ka bang hindi alam na gawin? Ang galing mo sa bata.
Sabi ni Jo Marie, nung iniligtas mo doon si Cheche sa aswang, nakuha mo pang magsalita ng bagay na para sa bata. Yun naman ang dapat tamang gawin. Para hindi siya magpanik. At hindi ako lang ha. Dalawa kami ni Joma rin na nagligtas sa kanya. Parang ulap sa lambot at tama lang ang lasa ng pancakes mo, ha? Magaling ka magluto. Grabe ka. Ang pogi mo, ang tangkad mo, maganda rin ang tindig mo, tapos ang sarap mo pang magluto. Meron ka bang hindi alam gawin? Kung paano kita pasasagutin at papaniwalain na seryosong gusto kita. Mula sa pagkakatungo niya sa tinutuyo niyang plato, ay tumunghay siya at nagsalubong ang mga mata namin. Ang balak kong pagdiga ay inurong ko nung makita kong puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Isa lang ang naisip ko noon, hindi pa panahon. Kaya naman, nginitian ko lang siya at idinaan sa biro ang lahat. May kasama pang kindat. Yan ang unang lesson mo. Tell me, kumusta? Pag-romance story ba yung mood? No judgment. Sabihin mo lang sa akin ang opinion mo. Oo, parang yung toothpaste commercial, para nagkaroon ng sparkles. Di ba? Oh, may dala ka bang notebook dyan? Mag-take notes ka ha, para magamit mo mamaya kapag nagsusulat ka na. Oo, tama. Teka, tatapusin ko lang itong pagtutuyo. Tapos isusulat ko na. Huwag mong kalimutan yung feelings. Ano yung nararamdaman mo doon sa moment? Pwede mo din naman akong tanungin. Tandaan mo, para effective ang isang storya, always aim to show, not just to tell. Kung sana lang ay ganun kadali ang lahat pagdating sa pagkagusto ko sa kanya. Dala ng pagkakakonsimi ko kung paano ba ako makakalapit kay Antea, ay minabuti kong magpahangin na muna sa likod bahay. Medyo maalinsangan na din dahil magtatanghali na. Naninigarilyo ako. Nakakaisang hit-hit pa lang ako nung sundan niya ako. Nandito ka lang pala. Naninigarilyo ka? Oh, oo, medyo ilang araw na ngang hindi eh. Anong dahilan mo at naninigarilyo ka? I mean, paano ka nainganyo? Noong una, nakakita ako ng lalaking naka-shades. Tapos nag-yoyosi. Mukha siyang cool. Ginaya ko. Nung lumaon, naging pang-alis stress ko na siya. Stress ka ba ngayon? Oo eh. Hindi ako sanay na makakita ng aswang. Hindi din ako hero na sanay magligtas ng iba. Tapos nagpakabayani kami ni Jo Marie para kay Cheche. Ay, sana andito si Lola Lucia. Matatanong ko siya kung tama ba ang ginawa namin kagabi. Nasaan na nga ba yung lola nyo? Bakit parang hindi ko nakikita? Hindi din namin alam kung nasaan si Lola. Yung 2 araw namin sa bahay niya na nasa kung saang lupalop na sityo ay mas puno ng pagtataka kaysa sa kapanatagan. Pero palagay pa din ang loob ko na siya pa din yung Lola na kilala namin ni Jo Marie. Pero parang medyo weird lang ang inaarte niya ng kaunti. Nasa gitna ako ng pagmumuni-muni nang dumating sina Jo Marie at Cheche sa likod bahay. Dali-dali kong inapakan ang yosi na hawak ko para hindi yun makita ng bata. Ano, Antea? Lakad na tayo? Oh, saan ang punta nyo? Ano nyo? Natin. Kina Antea. Sabi niya kasi sa amin kanina, iimbitahin niyo tayo sa kanila na mananghalian kasi nagluto ang ate niya ng putsero. Ay, oo nga pala. Kaya kita sinundan kasi yun ang sasabihin ko. Sa amin na kayo kumain ng lunch. Oh, sige. Total, wala naman si Lola Lucia. Alis na tayo. Sasaran ko lang ang bahay. Sinigurado ko na nakasara ang lahat ng bintana at pintuan. Tapos ay nag-iwan naman ako ng note para kay Lola Lucia. Paglabas ko ng front door ng bahay, ay inabutan kong hinihintay na ako nina Jo Marie, Cheche at Antea. Inilak ko ang pinto at nilapitan sila. Nagsimula na kaming maglakad nang napansin ko si Cheche na panay ang lingon sa bahay. Cheche, bakit? May naiwan ka ba sa bahay na gusto mong balikan? Wala po, Kuya Sean. Pero, niisip ko lang po.
bakit hindi natin sama si Lola Lucia? Nag-iisa po siya sa bahay, baka malungkot siya. Ha? Anong sabi mo, Cheche? Kilala mo si Lola Lucia? Kausap ko siya kagabi. Sabi niya, Lola Lucia ang pangalan niya. Nandun siya sa salas. Kasama din natin siya sa kusina. Kain daw siya ng pancakes. Nasa bahay pa lang lola niyo eh. Hindi. Wala siya doon. Kagabi pa siya wala. Kaya nga kami ang sumaklolo kay Cheche nang marinig namin ang mga sigaw niya nung gabi. Ipinagpalagay na lang namin na baka usap bata lang ang kay Cheche. Na baka narinig niya na pinag-uusapan namin si Lola Lucia. Kaya gumana ang imahinasyon niya at inakala niyang nandun si Lola kahit wala. Pero hindi namin akalain na ang pagpunta namin yon sa bahay bakasyunan ni na Antea ay sasabugan kami ng balitang yayanig sa aming dalawa ni Jomari. Ganito kasi, di binusog kami sa masarap na putsero ni Valerie. Nagpapahangin kami nang dumating ang isang matandang lalaki na sa tingin namin ay singtanda ni Lola Lucia. Nakasuot siya ng itim na pantalon at itim na polo. Larawan siya ng nagluluksa. Katonyeng, nakabalik na pala kayo. May baga bisita pala kayo, Antea. Opo, si Jomari at si Sean. Guys, siya yung caretaker ng bahay bakasyon na namin. Siya si Katonyeng. Ikinagagala ko kayo makilala, Sean, Jomari. Ganon din kami, Katonyeng. Akala ko sabi ninyo isang linggo kayong mawawala. Nakatanggap ako ng sulat mula kay Silas. May nakatira na daw sa bahay ni Lucia. Kaya bumalik agad ako dito, Valerie. Kami yun. Ako at si Jomari. Kasama namin si Lola Lucia. Si Lucia? Oo. At teka, bakit kayo namumutla? Imposibleng makasama niyo pa siya. Huh? Dahil si Lucia ay patay na. Mga 3 linggo nang nakakalipas. Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng kwento ni Sean, ay nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Diaries. Huwag ninyong kalimutang suportahan din ang ating sister channels na Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Confessions, at ang pinakabago nating channels, ang Aswang Radio at Miss Ami Aswang Love Stories. Para palaging updated sa ating latest uploads, hit that subscribe button at notification bell. Mag-comment naman kayo para magkakwentuhan tayo. Hihintayin namin kayo sa comment section. Muli, ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, balik tayo sa pagbabasa ng sulat ni Sean. Nanlamig ang buong katawan ko. Si Lola Lucia? Patay na? Hindi naman yata magandang biro yun. Pero mukhang hindi din naman nagbibiro ang lalaking kaharap namin. Minarapat naming umuwi ni Jomari para makakuha ng kasagutan. Hindi naman ubra na basta naming paniniwalaan ang sinasabi ng isang lalaking kadarating lang. Pag-uwi namin, wala pa din sa bahay si Lola Lucia. Parang naging mas tahimik ang bahay. Pagpatak ng dilim, para kaming mga bata na ayaw matulog. Nandun lang kami sa salas, nakatulala. Wala talaga si Lola Lucia. Totoo nga kaya ang sinasabi ng Silas na yun? Sean, ano kaya kung umalis tayo? Doon na muna tayo kina Valerie. Kung balak pala talaga nating pumunta doon, sana kanina pa tayo lumakad. Alam nating dalawa na delikado ang lugar na to. Tapos para tayong timang nalalakad kung kailan gabi na. Magiging liability pa tayo ng mga tao pag nagkataon. Tama si Jomari. Ha? Lola! Mula sa kung saan ay sumulpot si Lola Lucia. Iba na ang itsura niya. Parang mapusyaw na usok na hindi kumawari.
Tapos parang anlamig pa ng paligid. Pero hindi namin siya narinig sa tenga namin nung magsalita siya. Yung tipong mula sa utak. Imagine ninyo yung may maliit na speaker na direktang naka-install sa utak nyo. Ganon. Tapos sabayan nyo na din ng malamig na pakiramdam na tumatawid sa mga ugat ninyo. Lola, wala namang ganyanan. Sean, kailangan kita. Kayo ni Joman. Tumatakbo ang oras ko. Ano bang kailangan nyo, Lola? Dasal? Alay? Pamisa? Kahit hindi ako marunong magrosaryo, aaralin ko. Pangako, ipag-rosaryo kita araw-araw. Tulong. Yun ang kailangan ko. Tulungan niyo akong matapos ko ang gusto kong magawa bago ako pumal. Wala ba kaming choice? Pwede bang proxy na lang po? Wala kaming alam sa mga spiritual na yun, Lola. Wala kayong alam, oo, pero nagawa ninyong magligtas ng inosenteng buhay. Lola, totoo bang multo na kayo? Dahil sa sinabi ko, inilahad ni Lola Lucia ang kamay niya at pinahawakan sa akin. Hindi ko siya solidong nahawakan. Lumampas ako, pero may parang manipis na ulap na nandun bilang presensya. Naluha ako. Naawa ako kay Lola. Ano bang uri ng unfinished business ang meron siya para maging isang multo siya? Sabi nila, kapag namatay na ang isang tao, dumidiretso na sa katahimikan. Pero si Lola, heto, at humihingi pa ng tulong. Kung hindi ninyo, natin magawa ang gusto nyong gawin sa loob ng 100 araw. Ano mangyayari? Magiging multo na lang ako ng tuluyan na namumuhay sa pagsisisi. Baka pwedeng ipaalam niyo sa amin kung ano nangyari. Kahit bud lang. Para naman maintindihan namin. Oo nga naman, Lola. Sa totoo lang, medyo nahihirapan pa rin akong intindihin ang lahat ng ito. Isama niyo pang takot. Hindi normal to eh. Lalo na ang makakita at makakausap ng espiritu. Ang ikinikwento ko sa inyo ay tungkol sa naging estudyante ko na si Diego. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo na walang dapat sisihin sa nangyari. Sadyang hindi lang magandang bara ng tadhana sa kanya. May dalawang naging estudyante si Lola Lucia, si Diego at si Silas, na parehong mga palaboy. Sabi ni Lola, kinakitaan sila ng kanyang mga gabay ng busilak na puso. Tinuruan niya sila ng tungkol sa espiritual at naging mga manunugi sila ng aswang na kagaya niya. Pero isang insidente ang nangyari. Napagbintangan si Diego at Silas na mga aswang. Dahil doon, pinagtulungan sila ng mga taong bayan at pinagbububugbog. Nagresulta yon sa pagkabulag at pagkakaroon ng malaking pilat sa mukha ni Silas. Nailigtas naman sila ni Lola Lucia at napatunayang ang hipag ng kanilang kapitan ang totoong aswang. Pero nawalan na ng tiwala sa tao at sa puong may kapal si Diego. Dahil sa kaapihang sinapit nila ni Silas, ay ginusto ni Diego na makaganti. Inaral niya ang mga karunungang itim ng barangan at buyagan. Pubaslan din siya ng dalakip na lupang makuha ang kapangyarihan ng magutos sa mga aswang at masamang espiritu. Ano yung barangan at buyagan? Ang barangan ay mambabara. Nangungulam gamit ang mga insekto. Ang buyagan naman ay uri ng mangkukulam na mabisa sa pananalbahe tuwing Biyernes. Kapag pinuri nilang panlabas na anyo mo, masasalot ang balat mo. Paano masasalot? Tutubuan ka ng kung ano-anong sakit sa balat. Gaya ng galis, kulugo, mamaso, tagyawat at kung ano-ano. Pinuri? Lola, may tuturing bang pamumuri kung simple lang na binanggit ang katangian ng tao? Halimbawa, sinabing makinis ang balat. Oo, ganun yun. Hoy! Saan ka pupunta? Sean! Bigla na lang akong nanakbo. Kesehod ang agaw liwanag pa lang. Parang may pakpak ang mga paa ko na nanakbo papunta kina Antea. Biyernes nang makita namin si Diego sa treehouse. Masama ang kutob ko.
Halos pumutok ang dibdib ko nang marating ko ang bahay bakasyunan nila. Nagtitilaukan ang mga manok sa di kalayuan. Habol ang hininga, ay itinaas ko ang aking kamay para kumatok sa pinto. Pero bago pa man lumapat doon ang kamao ko, ay narinig ko na ang tili ni Antea mula sa loob ng bahay. Ayoko na! Maawa kayo sa akin! Ang sakit! Ang sakit-sakit na! Konting tiis na lang, Antea. Ginagamot ka na ni Katunying. Patatapos din ang lahat mamaya. Utang na loob! Patayin niyo na lang ako! Ayun na naman! May lumalabas na namang insekto sa mga sugat ko! At tulungan mo ako! Ano ba nangyayari sa akin? Valerie, huwag mo siyang hawakan. Baka pati ikaw ay mahawa sa mga sugat niya. Ayoko lang nararamdaman ko. Sige na, patigilin na ninyo ito. Kung ang pagpatay sa akin ay sagot, wakasan na ninyo ang buhay ko! Hindi na ako kumatok. Ubod lakas kong tinadyakan ang pinto at dire-diretso akong tumuloy sa bahay nila paakyat sa second floor kung saan nanggagaling ang mga boses nila. Nang maabot ko ang pinakatuktok ng hagdan, ay nakita ko ang isang kama na nasa pinakagitna ng second floor. Nakahiga doon si Antea. Nakatali ang kamay at mga binti sa 4 na sulok ng kama. Wala na ang makinis niyang balat. Bagkus ay puno yun ng mga sugat at nangangamoy lansa at nilalabasan ng kung ano-anong insekto. Bago pa ako nakapagsalita, ay narinig kong napasinghap si Jomari sa aking tabi. Sinundan pala niya ako. Diyos ko po, Sean. Ano nangyari ka, Antea? Anong ginagawa niyo dito? Paano nga? Uy! Nandito ang dayang si Sean. Pumunta ka ba rito para umakyat ang ligaw? O para sabihin na kasama mo ulit si Lola Lucia? Ikaw na sinungaling ka? Katunying, bakit ganyan ang boses na Antea? Anong nangyayari sa kapatid ko? Hindi yan ang kapatid mo. Sinasaniban siya ng nanalbahay sa kanya. Para kaming mga mechanical dolls na sabay-sabay nilingon ang nagsalita na bagong dating na bulag ang isang mata at may malaking pilat sa muka. Siya ang lalaking nagngangalang Silas. Mula sa likuran namin ay dumiretso siya sa paanan ng kama kung saan nakahiga si Antea at kung saan nandun si Katunying. Aba, kahit si Silas na magilas, dumating na din. Diego, tama na ang pananalbay mo sa mga inosenteng tao. Magpakalalaki ka at harapin mo kami ni Katunying. Inosente? Bakit, Silas? Hindi ba't inosente din tayo nung hayupin tayo ng mga taga-sityong to? Naisip ba nilang inosente din tayo? Hindi! Matagal lang nangyari yun. Nalinis na din ang ating mga pangalan nang mapatunayang hindi tayo ang mga aswang. Magbalik ka na sa kabutihan, Diego. Hindi! Hanggat hindi nararanasan ng mga taga-sityong to, ang bangungot na ipinaranas nila sa atin, hindi ako titigil! Mula sa kung saan ay naggapangan ang mga puting-puti na mga alupihan. Iba't iba yon ng laki at haba. Nakapangingilabot. Nagkaroon din ng masangsang na amoy ang hangin. Parang may nag-iwan ng nabubulok na karne at nagsaboy ng asupre. Tumili ng malakas at mahaba si Antea. Kasabay ng bahagyang pag-angat niya mula sa kama. Umikot siya ng dahan-dahan na parang may nagigiya sa kanya na mga kamay na hindi namin nakikita. Kasunod ng paglaylay ng kanyang ulo, bumuka ang kanyang mata na puro puti lang. Pagkatapos ay bumuka ang kanyang bibig at naglabasan ang sari-saring insekto. Bigla siyang bumagsak. Kasunod noon ay may mabibigat na yabag kaming narinig mula sa labas ng bahay. Dali-dali kaming tumakbo sa bintana at dumungaw doon. Ang higanteng mula sa panaginip ko ay nandun at nakatingala sa amin. Silas! Diego, alisin mo na ang sumpang iginawan mo sa babaeng ito. Wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Bakit hindi mo siya pagalingin, Silas?
Gamitin mo ang karunungan mula sa kabutihan na pinagmamalaki mo at talunin ang kasamaang pilit mong winawaksi. Itong kadilimang to na tanging naging kakampi ko sa pag-iiganti. Diego, alam mong hindi pag-iiganti ang itinuro sa atin ni Lola Lucia. Ha! Huwag mong banggitin ang pangalan niya! Umusal ng kung anong Latin ang aswang na si Diego at sumigaw ng pagkalakas. Dumami ang mga aswang at nagsimulang pasukin ang bahay. Doon na kumilos sina Katunying at Silas. Naglabas sila ng mga gamit, napantugis ng aswang at lumabas ng bahay para labanan ang mga kampo ng kadiliman na nagsidatingan. Malakas sina Silas at Katunying pero hindi patas ang laban. Masyadong marami ang kalaban nila. Nataranta akong nag-isip kung paano ko sila matutulungan. Naglikot ang aking mata. Nakakita ko ng saltik at bawang. Walang pag-aalinlangang kinuha ko ang mga yon at tinira ko ang mga aswang mula sa bintana. Ilang sandali pa ay sumilig na ang unang sinag ng araw. Naglayasan ang mga aswang. Pagbalik ni Silas at Katunying sa bahay. Ibang klase ka bata. Apo ka nga ni Lucia. Salamat sa pag-ayuda mo sa amin. Baka kung napaano na kami kung di mo kami tinulungan. Wala naman akong masyadong nagawa. Kayo nga ang sobrang delikado dun sa ibaba eh. Sa kasamaang palad, nakatakas pa din si Diego. Nag-aalala kong guguluhin pa din niya ang sityong ito. Hindi tayo patatalo, Katunying. Hanggat hindi natin siya na ibabalik sa kabutihan, ay hindi tayo titigil sa pagtugis sa paglaban sa kanya. Kung di ay wala tayong mukhang maihaharap kay Lola Lucia. Buong umaga na magkatulong na ginamot ni Katunying at Silas si Antea. Ilang oras na napuno ng tili at tunog ng pagsuka ang bahay nila. Dahil wala kaming alam ni Jo Marie sa espiritual, ay minabuti namin na pabayaan sila sa kanilang ginagawa at ipagkatiwala ang lahat sa kanila. Umalalay na lang kami. Si Jo Marie ay nanatili sa tabi ni Valerie para payapain ang loob niya. Ako naman ay hiniram ang kusina nila at ibinuhos ang atensyon ko sa pagluluto ng agahan. Bandang 9:00 nang tuluyang tumahimik ang buong kabahayan. Magkasamang bumaba sina Silas at Katunying. Dumiretso sila sa kusina at nanghingi ng kape. Nagkakwentuhan kami at sinabi ko sa kanila ang tungkol sa pagmumulto ni Lola Lucia. Ganon pala. Hindi pa din natatahimik si Lola Lucia. Kasama mo ba siya ngayon? Yun nga ang ipinagtataka ko. Inasahan ko magpapakita siya nung napapalaban kayo sa mga aswang. Pero ni isang paramdam ay wala. Tama lang yun, Sean. Huwag ka mag-alala. Kung di man nagpakita o nagparamdam ang lola mo habang nandito ka, ibig sabihin nananatili siyang nasa kabutihan hanggang kamatayan. Isa pa, kung may mumultuhin man siya at susundan, hindi ikaw yon. Hindi ko maintindihan, Katunying. Ang mga multo o kaluluwang may mga bagay na kailangan pang tapusin o gawin ay nananatili sa kanilang mga lugar o sa lugar kung saan sila namatay. Tanging mga diablo o yung masasamang espiritu ang kumakapit sa tao. Ganun pala yan? May mga pagkakataon na kumakapit sa tao ang isang multo. Pero yun ay isa-isang tao lang. Kaya kung sakaling may didikitan si Lola Lucia, isang tao lang yun. At yun ay walang iba, kundi si Diego. Pero bakit si Diego? Wala akong nakuhang sagot. Parang bigla silang napipilan. Naiintindihan ko kung nagmumulto si Lola Lucia. Ipinaliwanag nila sa akin ang tungkol doon. Pero bakit si Diego? Hindi ba dapat kami ni Jo Marie o hindi kaya ay ang tatay namin na malapit na kamag-anak ni Lola Lucia? Naputol ang pagmumuni-muni ko nang makita kong bumaba sina Valerie at Jo Marie.
Napapagitnaan nila si Antea at inaalalayan nila siya. Magaling na nga ang isang to. Alam niyo ba nung magising siya, ang una niyang sinabi ay nakakagutom yung amoy. Gusto kong kumain. Ate naman eh. Totoong nagugutom ako. Oh, tingnan nyo. May digmaan na sa sikmura ako. Oo na. Gising na mga buhaya mo sa tiyan. Oh, sige. Ipaghahain kita. Silbing prinsesa ang ginawa ko kay Antea. Ipinaghimay ko pa siya ng tinapa na niluto ko dahil nahalata kong nahihirapan pa siyang humawak ng kubyertos dahil sa mga sugat niya sa kamay na sariwa pa. Pagkatapos niyang kumain, ay sinamahan ko siya sa garden para magpahangin. Okay ka lang ba? Hindi ba masakit ang mga sugat mo? Mahapding Makati pero natitiis ko naman. Ano yung mga puting nakikita ko sa sugat mo? Ayos lang ba yan? Gusto mo bang tawagin ko sina Katonying at Mang Silas? Hindi na. Huwag kang mag-alala. Apog lang niyang maputing parang pulbos. Sabi nila, bukod sa makakatulong sa sugat ko, silbing protection din para hindi na ulit ako dapuan ng salot kung sakaling subukan ulit ni Diego. Ay, sana gumaling ka na agad. Para maituloy mo na yung pagsusulat mo at para magsungit ka na ulit. Namimiss ko na yung pang-aaway mo sa akin eh. Siguro hindi mo na itutuloy yung pagiging advisor ko. Hindi ka na may inspire na tulungan ako dahil ang pangit ko na. Puro sugat na ako. Maganda ka pa din sa paningin ko. Magbuka ka mang butsi ng manok, tighawat na tinubuan ng mukha o naglalakad na karbong ko. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Kinilig ako dun ha. Sayang, hindi ko maisusulat. Nanlalagkit pang pagitin ng mga daliri ko dahil sa kurikong natumubo. Baka naman pwedeng makisuyo ako sa'yo na isulat mo sa notebook ko para magamit kong reference. Sige. Pero hindi ko isinulat ang eksenang namagitan sa amin. Hindi ko din isinulat ang linyang binitawan ko sa kanya. Ang tanging nilagay ko sa notebook niya ay ang 2 salita na sa tingin ko'y hindi ko masasabi sa kanya ng harapan kahit na kailan. Dahil una, naduduwag na ako. Hindi ko na magawang maging maunawain pa. Baka hindi ko na magawa pang kontrolin ang emosyon ko at makaranas ang isang babae ng shotgun wedding. Nang matapos akong magsulat sa notebook. Ang bilis naman. Sigurado ka pang isinulat mo lahat? Oo. Wala ka pang tiwala eh. Patingin? Bah, demanding ka na ha. Pinasulat mo na nga ako, gusto mong libreng tingin pa. Bilang parusa, saka mo makikita at mababasa ang isinulat ko kapag gumaling na yung kurikong mo sa kamay. Ikaw mismong magbubulat-lat nitong notebook mo. Ang sama mo. Patingin sabi. Tol, madali ka. Tawag tayo ni Katonying at ni Mang Silas. Ha? Bakit daw? May natagpo ang patay malapit sa puntod ni Lola Lucia. Mala corned beef na pork and beans ang kinalabasan ng katawan ng biktima. Parang pinadaanan ng pison ang estado nun. Tanging ang ulo ang itinira. Kaya kahit papano ay may pagkakakilanlan pa ang bangkay. Pero uka ang isang mata nun at may malaking hiwa sa muka. Para hindi maging tampulan ng usapan at katatakutan, ay kinontak ni Katonying ang pulis. Nakakonekta niya na siyang pinakuha sa katawan. Pero hindi doon nagtatapos ang problema namin. May masamang kutob sina Katonying at Mang Silas. Kaya hinukay namin ang puntod ni Lola Lucia at hindi sila nagkamali. Tol, wala ang katawan ni Lola Lucia. Nasaan ang katawan ni Lola? Masama ito. Hindi ito maganda. Kailangan nating magmadali sa pag-alam kung nasan si Diego. May masama siyang binabalak. May idea ba kayo kung saan natin siya pwedeng mahanap? Wala. Pero baka sakaling magpapakita pa ulit sa iyo ang kaluluwa ni Lucia. Baka may alam siya. Ang mabuti pa, umuwi muna tayo. Tignan mo kung nandun pa siya. Kausapin mo siyang maigi. Itanong mo na kung anong gusto mo. Lahat ng kailangan mong malaman. Dahil pakiramdam ko,
Yun ang huling beses na makakausap mo siya. Umuwi kami sa bahay. Pero kahit paramdam ay wala si Lola Lucia. Nagdesisyon kaming maghalughog sa mga kabinet at mga kwarto. Pero wala kaming nakita, maliban sa mga libro ni Lola tungkol sa paglaban sa mga aswang. May mga armas din at ilang halamang gamot na ibinaba namin. Inisip kasi namin na baka magamit namin yon. Papahapon na ng isang libro na nakasiksik sa maliit na siwang sa pinakataas ng kabinet ang biglang nahulog. Nang buksan namin, hindi pala yun libro, kundi isang talaan. Lumabas kami sa salas at pasalampak na umupo habang sinisipat namin ang naturang bagay. Palikwad-likwad namin yung binasa. Anong gagawin ko? Kawawa naman si Diego. Nalabuan na siya ng isipan at nawala na din ng pananampalataya sa kabutihan. Paano ko bang maipaliliwanag sa kanya na hindi madali ang landas ng pagpapakabuti? Pero palagi may magandang balik. Inaalala niya si Diego. Hindi nagsisinungaling sa atin si Mang Silas at Katunying. Teka, ilipat natin ng ilang pahina. Baka may makita pa tayo. Heto, parang tensyonado ang penmanship ni Lola dito. Diyos ko po, ito na nga bang kinatatakutan ko? Nilamo na ng dilim si Diego. Pinaghihigantihan niya na ang mga nang-api sa kanila ni Silas. Panginoon, tulungan mo po akong maipaunawa sa kanya na walang ibang tamang daan kung hindi ang kabutihan. Teka. Bumalik tayo ng konti. Ano bang nangyari? Dumarami ang insidente ng pagkamatay dahil sa aswang. Marami din na nagkakasakit sa hindi maipaliwanag na dahilan. May nakakita daw ng gisurab. Sana naman ay hindi tama ang kutob ko. Kung hindi ay habang buhay ko yung bibit-bitin sa aking konsensya. Ilang beses pa naming pinalipat-lipat ang mga pahina. Kumukuha ng palatandaan, mga kasagutan. Pero hindi ko akalain na isang bangungot ang malalaman ko. Isang bagay na magbibigay sa akin ng emosyon na kailanman ay hindi ko pa naramdaman. Pagkamuhi. Naging gisurab si Diego at responsibilidad ko si Diego na akayin pabalik sa kabutihan. Sukdang mamatay ako. At kung mamatay man ako, ihiling ako sa Poong May Kapal na bigyan ako ng pagkakataon. Kahit maikling panahon, ito ang aking huling misyon. Huy, bakit mo biglang isinara? Muntik nang maipit ang daliri ko. Oh, bakit ganyan na mukha mo? Galit na galit ka. Galit talaga ako. Anong katarantaduhan ito? Teka, huwag kang sumigaw. Kinakabahan ako sa iyo ah. Baka kung anong gawin mo, kumalma ka. Ano, Lola Lucia? Hindi ka magkikibo? Talagang paninindigan mo ang pagpoprotekta sa pumatay sa'yo? Ha? Sumagot ka! Alam kong nandito ka! Anong sinabi mo, Sean? Ang pumatay kay Lola Lucia ay si Diego. At ang hindi ko maintindihan ay kung bakit patuloy pa din niyang pinoprotektahan ang siraulong yon. Ano, Lola? Sumagot ka! Oo, tama ka. Hindi sinasadyang napatay ako ni Diego. Sabi ng matatanda, kapag galit ka, huwag kang padalos-dalos. Huminga ka ng ilang beses bago ka umaksyon. Pero lahat yun, nilimot ko at sumibad ako ng alis ng bahay. Iniwan ko si Jo Marie at naglakad ako sa sitio na walang tukoy na patutunguhan. Ang tanging gusto ko ay makalayo. Mawala ang nagpupuyos kong damdamin. Natagpuan ko ang sarili kong nakasalampak sa gitna ng tumpok na mga tuyong dayami at nakatitig sa namumulang sinag ng araw na papalubog habang naninigarilyo. Nakarinig ako ng mga yabag na papalapit mula sa likuran ko. Utang na loob, Jo Marie. Iwan mo na muna ako mag-isa. Hindi pa ako kalmado. Kung parehas tayo ng nararamdaman, mas mabuti maghiwalay na muna tayo. Putan mo si Valerie o kaya maglakad-lakad ka din. Alam mo bang delikadong manigarilyo sa ganitong lugar? Ah?
Isang diklab lang mula sa titis ng sigarilyo mo. Siguradong magiging barbecue ka. Ay, Antea. Sino pa nga ba? Anong ginagawa mo dito? Usod ka, opo ako. Pero bago pa ako nakausod, ay umupo na sa tabi ko si Antea. Talagang siniksik niya ako. Tapos ay kinuha niya ang yosi sa kamay ko at ibinato yun sa maliit na hukay na may lamang burak. Narinig na namin ang lahat mula kay Jo Marie. Huwag kang mag-alala. Nandun siya sa bahay at kausap si ate. Pero mukhang walang masyadong usapan na nangyayari. Nagpapalitan lang sila ng laway. Masyadong balbal yung pagkakalarawan mo. Ayusin mo. Dapat bang sinabi ko na hindi sila nagpapalitan ng mga salita? Bagkus ay nag-uusap ang kanilang mga puso, ganon? Pwede na yan. Alalang-alala si Jo Marie sa'yo. Alam daw niyang pakiramdam na may pumatay sa mahal mo sa buhay. Oo. Malalaman niya yun. Dahil pinatay ng pulis ang mga magulang niya bilang scapegoat sa isang buy-bust operation na ang sangkot ay high-profile na tao. Sa mismong harapan niya, in-execute ng pulis ang nanay at tatay niya. Oo, yan nga. Kaya alalang-alala siya sa'yo. Hindi daw niya gustong mawala ang kapatid niya dahil sa puot. Nang makilala ko si Jo Marie, humanga ako sa kanya. Dahil sa murang edad niya, na kaya niyang mabuhay kahit na nag-iisa. Oo, palaboy siya. Pero hindi siya nanghihingi. Nagtatrabaho siya. Nagsisigasig sa buhay sa mura niyang edad. Nang malaman ko ang dahilan ng pagkaulila niya, inisip ko kung paano niya yun kinaya at natiis na hindi pumatay para makaganti. Nung dinanas ko, lalo lang akong humanga sa kanya. Kasi ako, isa lang ang nasa isipan ko. Gusto kong paslangin si Jeko. Galit na galit ako. Sobra. Naiintindihan kita. Masama ang loob ko kay Lola. Bakit gusto niyang iligtas ang pumaslang sa kanya? To the point na nagmamakaawa siya sa langit na bigyan siya ng panahon na gawin ang gusto niya. Tapos gusto pa niyang tulungan namin siya. Dahil sa responsibilidad at malasakit. Bultoy na ako ng habang buhay ni Lola Lucia. Pero hindi ko mapapatawad ang hayop na yun. Papatayin ko siya. Tatagpasin ko ang ulo niya. Pagpipira-pirasuin ko ang... Bigla na lang akong kinwelyuhan ni Antea at siniil ng halik sa labi. Isang halik na inosente. Nagbangga ang ilong at ngipin namin. Pero itunuloy pa din niya. Naipit ang mga labi ko sa pagitan ng mga ngipin niya. Tuluyan ng napawi ang galit ko nang magsalita siya. Sorry, dumugo ng labi mo. Makagat ko yata. Kulang pang pagkakaaral ko sa binasa kong libro kung paano humalik. Ang hapdinga eh. Mahal kita. Ang dalawang salitang isinulat mo sa notebook ko. Madaya ka. Sabi ko sa'yo ayoko mahulog sa'yo. Pero sumigi ka pa rin. Dahil ginawa mo sa akin to, gusto ko makinig ka sa akin. Nakikinig ako. Nauunawaan ko ang galit mo. Ang pagnanais mo na makaganti. Pero sana kung ano man ang gagawin mo, tandaan mo kung sino ka. Hindi mo kailangan maging katulad ng kinamumuhian mo para lang masabi mo na nakaganti ka. Nauunawaan ko. Tatandaan ko yan. Sana din, tandaan mo ang ituturo ko sa'yo. Oo naman. Ano ba yon? Kapag hahalik ka, ianggulo mo ang ulo mo ng bagya at barahan mong ilapat ang labi mo para hindi nagbabanggaan ang ilong natin, pati na yung mga ngipin natin. O, parang ganito. Binigyan ko ng halik si Antea. Sa unay banayad, nangangapa, hanggang sa lumalim at bumuka ang mga bibig namin. At oo, gagamitin ko ang linyang ginamit niya kani-kanina lang. Hinayaan naming mangusap ang aming mga puso. Pero sadya talagang hindi tugma ang romance sa aswang. Dahil nang magsimulang maglikot ang kamay ko sa paghaplos sa kanyang likuran, nakarinig kami ng mga kaluskos. Agad kaming tumigil at luminga. Sa hindi kalayuan ay may nakita kaming malaking bulto na may pakpak at sungay
na parang sa demonyo. Ang gisurab. Patalongko namin yung sinundan hanggang sa nakita naming tumuloy yun sa loob ng kamalig. Doon na kami kumilos at nanakbo pabalik sa bahay bakasyunan ni na Antea. Kagat na ang takip silim nang makarating kami. Nasa kamarig ang aswang na si Diego. Doon namin nakita ni Antea nang dalhin niya ang bangkay ni Lola Lucia na bitbit niya. Nasabi na ni Joe Marie sa amin ang nangyari. Hindi mo responsibilidad na iligtas si Diego. Kung nanaisin mo siyang patayin, ay hindi ka namin pipigilan. Kaysa naman na magaya ka kay Lucia na pumanaw dahil lang sa pagnanais na pabalikin sa kabutihan si Diego. Kung kailangan mo ng cover-up, may mga kakilala ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nakaharap ko na si Diego. Pero sigurado akong gusto ko siyang pigilan sa binabalak niya. Nagtampo man ako kay Lola. Alam kong hindi niya gugustuhin na bumalik sa ganitong paraan. Kalat na ang dilim nang lumarga kami. Dala ang mga sandata at iba pang gamit ay sinugod namin ang kamalig. Inabutan namin si Diego na nakapaglatag na ng altar at inuumpisahan na ang orasyon. Magkatabi ang bangkay ni Lola at ang isang sanggol na sa tansya namin ay mga nasa ilang linggong gulang pa lamang. Itigil mo ang kahibangan mo, Diego! Huwag ka na magdagdag pa ng kasalanan mo! Hindi mo ako mapipigilan, Silas. Kahit pa na magtulong-tulong kayo ni Nakatunyi at ang mga apo ni Nanay Lucia, bubuhayin ko siya ulit. Ibabalik ko siya dito gamit ang kapangyarihang itim. Tama na, Diego. Hindi ito ang gusto ni Lucia para sa iyo. At lalong hindi ito ang gusto ni Lucia. Patahimikin mo na siya. Parang awa mo na. Mga kampon, tulungan ninyo ang inyong Panginoon. Pigilin ninyo ang mga ito na nais akong gambalain sa aking nais gawin. Nagtatawag siya ng kakampi! Magilisto kayo! Dumating ang mga aswang. Napalibutan kami. Binigyan ako ni Mang Silas ng buntot ng pagi at sinabing ihambalos ko yun sa anumang aswang na lalapit sa akin. Lumaban kami. Kaliwat kanan ang sugod ng aswang. Kaya namin silang labanan. Pero hindi walang katapusan ang aming lakas. Mapapagod at mapapagod kami. Kailangang matigil ang mismong tumatawag ng aswang. Kailangan kong mapigilan si Diego. Doon ko naalala ang isang maliit na sako ng apog na isinama ko sa dala naming gamit. Tinakbo ko yun at niyakap na parang rugby at nanakbo akong parang American football player. Takbo, talon, gulong hanggang sa makalapit ako sa gisurab. Walang pag-aalinlangan kong isinabo yun sa pagmumuka niya. Nawala siya sa konsentrasyon at natigil ang pagbaha ng aswang. Hayop ka lalaki ka! Magsilas, Katonying! Ang lubid na ibinabad sa langis ng niyog at sili! Ngayon na! Wag! Pabayaan niyo ako! Ibabalik ko si Nanay Lucia! Sean! Heto ang kami ng dulo! Itali mo na mahigpit! Diego, sumuko ka na. Isuko mo ang lahat sa Diyos at magpakabuti ka na. Ayoko! Nanlaban si Diego at muntik nang makawala. Pero naging maagap ako. Pinaghahaplit ko siya ng buntot pagi hanggang sa bumigay ang anyong aswang niya at nagbalik ang anyong tao niya. Pagkakita ko sa kanyang muka ay sumulak ang dugo ko. Nakahagip ako ng punyal at kinubabawang ko siya. Nakatutok ang talim ng punyal sa leeg niya. Desidido akong patayin siya. Pero sa huling pagkakataon ay huminto ako. Bakit hindi mo ako patayin? Katulad ng pagpapahalaga sa amin ng lola ko. Pinahalagan ka niya. Hindi mo alam ano. Hindi lang ako ang dahilan ng pagkamatay ni Lola Lucia. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Napatay ko siya dahil pinipigilan niya akong patayin ng taong nangapis sa amin ni Silas. Alam ko.
Alam ko dahil inamin ni Lola sa akin. Anong alam mo? Patay na ang lola mo bago ka pa nakapunta dito. Yang si Silas at Katonying ang nakakita kung paano ko siya pinatay. Kaya paano niyang sasabihin sa'yo? Huwag mo kong ginagago. Sinasabi mo bang nagmumulto siya? Oo! Minulto niya kami. At humingi ng tulong na gawin ang gusto niya. Para makalayag na siya sa pupuntahan niya. Ano? Hanggang sa kabilang buhay. Inaalala ka niya. Gusto kanyang akayin pabalik sa kabutihan. Bakit bang hirap para sa'yo? Naintindihin niyo na? Bakit mo pinapahirapan ang lola namin? Dahil halimaw ang mga tao. Ginawa nila akong halimaw. At si Nanay Lucia, naprotektahan ba siya ng kabutihan? Hindi! Dahil ako na sumamba sa kasamaan, ay nagawa siyang mapaslang. Sabihin mo, may silbi ba talaga ang pagpapakabuti? Meron. Dahil ang kabutihan sa puso ni Lola, ang dahilan kung bakit nais kanyang iligtas. Kung bakit nandito kami at nagpapatuloy na tuparin ang kanyang huling-hiling. Halimaw ako, Sean! Maging halimaw ka na din at paslangin mo na ako. Hindi palaging kabutihan, minsan maging masama ka din. Malupit ang mundo, kaya dapat matuto ka ding maging malupit. Malupit ang mundo. Oo. Nakita ko yun sa buhay ng kapatid kong si Jomari. Pero hindi yun dahilan para piliin mo ding maging malupit. Dahil kung ang kalupitan ay gagantihan mo din ang kalupitan, magiging halimaw na tayong lahat. Anong? Diego, patawarin mo na ang sarili mo. Dahil si Mang Silas, si Katonying, at maging si Lola Lucia ay matagal ka ng pinatawad. Habang buhay ang isang tao, may pag-asa pang magbago. Hindi madali, pero posible. Pagkasabi ko ng ganun, ay pumalahaw na parang batang maliit si Diego. Yung iyak na parang inipon ng ilang taon. Dahan-dahan akong umalis sa ibabaw niya at hinayaan ko siyang makaiyak. Nang kumalma na siya, ay sinimulan na ni Mang Silas at Katonying ang ritual na pipigil sa pagiging gisurab niya. Hindi na siya makakabalik sa pagiging tao dahil sa dami ng pinatay niya. Pero mapipigil nun ang pagiging bayolente niya at pagkahayok sa laman. Nang matapos ang ritual, ay nagpakitang bigla si Lola. At sa pagkakataong yon, 4 kami na nakakita sa kanya. Diego, masaya ako na naglinaw na ang isipan mo. Nanay Lucia, patawarin mo ko sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Sa pagkakapatay ko sa iyo. Diego, hindi mo ako napatay. Ginusto kong sambutin ang atake mo. Patawarin mo ako kung nagdusa ka dahil doon. Patawad dahil hindi ko kayo naprotektahan ni Silas sa malupit at mapanghusgang mundo. Wala kang kasalanan, Nanay Lucia. Binaha mo kami ng pagmamahal. Tonying, Sean, Silas, salamat sa pagtupad sa aking kahilingan. Makakalayag na ako. Nanay Lucia, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Diego, ito ang aking iiwanang takdang aralin sa iyo. Matutunan mong tanggapin sa puso mo na lahat ng tao ay may katapusan. Anumang paraan, anumang pagkakataon. Lahat tayo ay may takdang oras. Bakit kailangan pa? Bakit hindi pwedeng dito ka na lang? Dahil yun ang nakatakda. At yun ang itinuro sa atin ni Panginoong Hesukristo. Lahat ng nakatakda ay mangyayari. Kahit nga siyang anak ng Diyos ay pumanaw minsan, hindi pa. Tayo pa kayang tao lamang. Makikita pa ba kita? Sa takdang panahon. Pagkatapos noon ay tuluyan ng naglaho si Lola Lucia. Umalis siya ng may ngiti sa labi niya. Yung ngiting hindi na Mona Lisa, kundi ngiting may kapayapaan. Ang katawan niyang ninakaw ni Diego mula sa hukay ay naging abo at tuluyang naglaho. Tipong naghintay lang ng closure.
Sikat na ang araw nang makabalik kami sa bahay bakasyunan ni na Antea. Sa labas pa lang kami ay sinugod nila ako ng yakap ni Jo Marie. Dahan-dahang lumapit sa amin si Diego. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ko, Antea. Pero humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa iyo. Dahil nararapat lang na pagsisihan ko ang ginawa ko sa iyo. Hindi kita gustong patawarin sa totoo lang. Kasi inano ba kita? Pinapangit mo ang kutis ko. Pero dahil nagawa ni siya na patawarin ka kahit napatay mong lola niya, igagawad ko rin sa iyo yun. Yun nga lang, Yun nga lang. hindi mawawala ang asar ko sa iyo. Kahit pa sinabi ni siya na maganda pa din ako, hindi ko pa rin matatanggap na ang first kiss ko ay mangyayari habang puro galis ako. Naunawaan ko. Hindi mo yun naunawaan. Huwag kang plastic. Ay, pasensya na. Huwag kang mag-alala. Tuwing may pagkakataon ako, ipauunawa ko sa iyo kung bakit mahalaga sa isang babaeng kutis niya at kung bakit dapat maganda siya kapag nag-first kiss. Matapos nun, umalis na sina Mang Silas at Katunying kasama si Mang Diego. Sabi nila, mamumuhay sila ng tahimik at hahanap ng paraan kung paano mabibigyan ng normal na buhay si Diego. Huling balita namin ay nasa parteng Banawe sila. Si Valerie at Jo Marie naman ay nagpakasal. Nabiyayaan sila ng kambal na lalaki. Inampo na din nila si Cheche. Sa parteng Malaysia sila tumira, pero umuuwi-uwi din sila sa Pilipinas. Kami ni Antea ang nanatili dito. Happily married, wala pang anak, pero may mga fur babies. Ang kakaiba kong karanasan ay tinuruan ako ng isang bagay. Hindi mabait ang mundo. Kadalasan, bubulihin ka nito. Dapa ka na nga, lalo ka pang padadapain. Basa ka na sa ulan, lalo ka pang lulunurin sa pagpapadala ng baha. Pero hindi ka dapat sumuko dahil hindi ganon ang buhay. Nagkakaroon lang ito ng saysay kapag lumalaban ka at nagpapatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa'yo, sa inyo na nakikinig, sana huwag kayong maging si Diego. Malupit na ang mundo. Huwag mo sanang piliing maging halimaw. Piliin mo pa din ang pagiging tao. Hindi madaling maging mabuti, pero walang dulot na buti ang pagiging masama. Hanggang dito na lamang po, Madam Venus. Lubos na gumagalang, Sean. Ang sarap pakinggan ng kwentong may haplos sa puso, ano? Pero bitin ba? May iba pa tayong channels. Dalawin nyo din sila. Para sa kwentong puno ng revelasyon, punta ka sa Aswang Confessions. Sa kwentong maaksyon, nandyan ang Sitio Pangil. Sa kwento ng pagbangon at pag-ibig, punta na sa Miss Ami Aswang Love Stories. Kwentong may kilabot ba ang hanap mo? Sitio Bangungot ang sagot. Kwentong may DJ naman sa Aswang Radio. At sa kwentong may misteryo, tara na sa kwentong takip silim. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Humayo na kayo at namnamin ang mensahe ng aming mga kwento.